my beloved Boss Mike Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Nako, bago natin umpisahan itong magandang talakayin na to. Nako, grabe. Oh. Si Jam Magno kasi. Ikaw, Jam Magno, sinasaktan mo. Sinasaktan to mga DDS eh. Mga kababayan, wag po muna natin kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Opo, madali lang po yan. Pindot-pindot lang yan. Pipindot-pindot lang kayo. At nandoon na po kayo sa sinasabi ko. Eto na nga mga kababayan. Opo, Jam Magno. Nako, binanatan itong mga DDS. Oo. Pasok. Bakit? Ano? Oo, eto na. Bibigay ko na sa inyo. Jam Magno! Nananakit ka na ng husto. Pati yung taga-suporta ni Digunyo. Bakit mo ginanito? Pasok! Eto na, Jam Magno. Pasok! Hindi ka naman talaga nagtatanong para malaman mo. Nagtatanong ka dahil naniwala ka sa tae na pinapakain sa'yo dahil fake news naman ito. Oh, kita mo? Yan, di ba? Naniwala kayo sa mga tae na pinapakain sa inyo ng mga hinahangaan yung mga DDS. Yun. So anyway, mga kababayan, panoorin nyo na lang ng buo ito. Jam Magno, pasok! Huwag ganon. Nakakasira ang buhay talaga pag fake news. Listen to this video kasi mas magtatanong ka talaga sa tao that works with Tingog Party List instead of sa tao na naninira sa Tingog Party List dahil hindi siya pinapansin at hindi siya binabayaran. There's a difference. Sa agreement po na ito, hindi po talaga magkakaroon ng cut ang Tingog Party List. Bakit? Loan po ito. Nagulat ka, no? Kasi hindi mo binasa ang MOA at again, naniwala ka sa tae na pinapakain sa'yo ng buo. Ang agreement po na ito ay loan. Paano po ba yan mangyayari na ang loan ng isang ospital, provincial or municipal level na tinutulungan lang naman sana ay magkakaroon naman ng cut ang Tingog Party List dito? Really now? But again, this is how it works. Hindi ho yan magkakaroon talaga ng anino ng piso ang Tingog Party List because ang agreement po ng loan ay between DBP, Development Bank of the Philippines hindi DBM, at ang mga local hospitals, provincial and municipal levels na mga maliliit na kailangan lumaki at mag-expand para marami ang matutulungan. At dahil may nakita lang kayong Tingog Party List, automatically sirang-sira na dahil yan naman talaga ang maiging ginagawa. Sinisiraan ang mga nag-aayos at maayos na nagtatrabaho. Pero no matter, continue pa rin talaga kami. Kasi, etong agreement na ito ang mangyayari. Provincial and local and municipal hospitals, smaller version hospitals that require development, renovation, and expansion will need money. Saan galing ang pera na ito? Manggagaling ito ngayon sa DBP. Paano ka naman makakakuha ng loan? Hindi po yan singdali po sa kumuha ng loan ang normal na tao. Pagdating po sa ospital, infrastruktura, malaki po ang kakailanganin mo na oras para po gawin ito. And usually, provincial and municipal hospitals and LGUs that run these hospitals do not have the capabilities. Kaya 'di ba, papasok ang Tingog Party List para tumulong. And as usual, kami pa tumulong, kami pa masama. Di wow! Paano kami tutulong? Kami po ang gagawa ng feasibility studies, hospital plans, at iba't iba pang mga documents na kami po ang mag-check na i-fulfill po ng mga hospitals na ito para po makuha ang loan po nila sa DBP. Kasi kung hindi po sila tutulungan, 2 years minimum po ang approval ng loan na ito. But dahil sa agreement na to, mapapadali po dahil tutulong po ng maayos ang Tingog Party List para makuha ang mga dokumento na ito ng maayos. Ano naman po ang kinalaman ng PhilHealth? Ang PhilHealth lamang po ay sasabihan ng Tingog Party List na maigi po ninyong i-reimburse agad ang mga ospital na maglo-loan para mabayaran po ng mga ospital ng maayos ang kanilang loan sa DBP. So uulitin ko, ikaw na nagtatanong, saan po banda dyan o saan namin hahanapin ang pondo at cut na sinasabi mo? Ang kahirapan kasi dyan, bago ka kasi magtatanong,
Inala mo muna sana, 'di ba? Pero dahil paninira ang paniniwalaan mo muna bago yung totoo, di wala na, napahiya ka na. So uulitin ko, the three components is DBP, PhilHealth, and Tingog Party List. Kasalanan ba ng Tingog Party List na ginagawa lamang namin ang trabaho namin? Kasalanan lang ba namin na ang first nominee namin, si Ma'am Yada Romualdez, ay isa pong nurse? Kasalanan ba namin na inaral talaga muna namin ang situation ng healthcare system sa buong Pilipinas? Paano masiservisyohan ang mas maraming mga Pilipino kung hindi naman po equipped, capable, at may mga resources ang ating smaller hospitals, provincial and municipal levels? Paano sila kukuha ng pera? 'Di ba? Sasabihin nyo, una, galing sa tingog at aangkinin namin. Hindi naman. Ngayon naman, cut ang kukunin namin. Hindi ho. Loan ho yan na manggagaling po sa DBP. At isa pa, tapos na po ang eleksyon. By the time na mag-go po ang mga loans po na ito. Baka nakakalimutan po ninyo, next year po yung eleksyon at yung mga loan na ito, kung may mga ospital man na mag-a-avail, kasi hindi naman po out of forced availment, di wala na, nanalo na kami ulit. So saan banda dito ang pamumulitika? At ang construction naman din, kung makukuha naman nila yung loan, hindi naman na namin kinalaman. Bakit? Dahil nga, ang tulong naman na gagawin namin ay before the loan is granted and while the loan is running. So saan banda dyan nakukuha kami ng pondo? Saan namin kukunin yung cut namin? Kami pa nga yung tumulong, di ba? Pero yun nga, pag fake news ang una mong paniniwalaan, galit na galit ka na sa mga taong maayos na nagtatrabaho. Kaya ako, Correct. kalmado lang ako doon. Siyempre, kalmado. Bata ka ni Romualdez. Mga DDS kasi mga kababayan. Wala, amo mo si Romualdez. Amo mo si Tambaloslos. Ganon, no? Jam Magno. Di ba? Ganyan kayong mga DDS eh. Hindi, amo mo si Bangag. Mga ganyan mga banat nyo eh. Ayan, na-real talk tuloy kayo ni Jam Magno, di ba? Kasi kayo, mga engot kayo, mga DDS kayo. Dapat kasi alamin nyo, mag-research kayo. Hindi yung banat kayo ng banat. Siniksikan kayo ng etsa sa mga utak ninyo, ng mga digunyo. Sila mahilig gumawa niyan. Magsiksik ng mga katangahan, kaya nagiging mangmang kayo. Yun, di ba? Kaya pwede ba, mga DDS, magbago na kayo. Bukas, mamaya na. Baguhin nyo na pananaw ninyo. Hindi yung nakikinig lang kayo kay Sara, kay Digong. Ayun, pinaniwalaan ninyo. Di ba? Tulad nito, mga gunggong talaga to, mga kababayan, ha? May papakita ko dito. Baka sabihin ninyo, fake news ako. Tingnan nyo. Bong Marcos bangag noon. Ngayong presidente na bangag na ang presidente. Kayong Kita nyo? Yan yung pahayag ni Digong. Ano sabi ng taga-suporta? Si Tatay Digong na ang may sabi. Pero ninyo, pinaniwalaan nyo yung matandang gunggong. Pagka sinabi ni Digong, pinupuri nyo ng husto. Kahit fake news ito. Wala naman kayo na ipakita na ebidensya. Tinawag lang ni Digong na bangag si presidente, adik si presidente. Naniwala naman kayo. Ganon kayo kamangmang. Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng propaganda. Propaganda. Pag kayo nagpunta sa Salon 360, ibig sabihin nun, gaganda kayo. Pati utak nyo. Lilinaw dun ng husto. Propaganda. Propaganda. Sipin nyo maigi yan. Di ba? Yan post ito sa TikTok. Ano sabi rito? Yung caption, si Tatay Digong na may sabi. Unggoy! Porque sinabi ni Digong, pinaniniwalaan na ninyo. Ganyan kayo, kabobo. Pasok. Alam ko that it took 2 years for this entire agreement to become foolproof. Nakita ito ng aming mga principals na ginagawa sa iba't ibang hospitals na tinutulungan namin sa Visayas area. Nakita din namin na magagamit ito sa buong Pilipinas dahil trabaho namin to bilang Tingog Party List.
May wala bang tingog sa buong Pilipinas? Bisan amang nay tingog, besh. Wish ko lang. Lahat, oo, may tingog. Ayun naman kasi porque tingog asawa ni speaker yung nandiyan at congresswoman at kumakatawan dami nyo ng ngalngal. Dami nyo ng mga iniisip ng kung ano-ano. Baliw na rin ba kayo? May topak na rin ba kayo? Tulad ni na Boss Mike, nung vice presidente nila. Di ba? May saltik na kayo? Ganyan kasi kayo, mga kababayan, huwag kayong makikinig sa may saltik. Makinig kayo sa may sense. Tulad ni Jam Magno, pakinggan ninyo. Yan yun. Sige, tuloy. Na sana ikaw, hindi ka mang-ospital sa isang provincial or municipal hospital na kahit man suwero, bibilhin mo pa sa labas para ilapat sa'yo. Dahil ganun talaga kalala ang sitwasyon ng provincial and municipal hospitals that will greatly benefit this specific agreement. Kahit naman kasi, Jam hindi lang naman sa mga probinsya. Kahit naman dito sa Maynila, ganyan. Ikaw mismo bibili ng sarili mong gamot, ganon, di ba? Pero hindi naman ganun kalala sa sinasabi niya. Kasi meron namang may mga swero. May mga swero na sila. Sige, tuloy. But you wouldn't know that. Kasi mas maniniwala. Hindi nga nila alam yan dyan. Maniniwala sila sa fake news na dala ni Maarlika. Fake news na dala-dala ni Banat Bay. Fake news na dala-dala ng mga amuyong vlogger nila. Okay? Jam, galing ka dyan. Alam mo yan. Pala ka sa tao na ang kapakanan ng kanyang bulsa ang iniisip kesa naman sa napakaraming Pilipino na makakabenepisyo sa mga ospital natin na magiging mas malaki. Alam mo, Jam, kahit magtrabaho kayo ng 24 oras, huwag ka na matulog. Itong mga DDS, meron pa rin masasabi. Si Presidente nga, kita mo, hindi na nagpapahinga. Kahit doon sa kalsada, nagtatrabaho siya. Meron pa rin silang nasasabi. Ganyan yung mga mangmang, tingin nila lahat wala nang gagawing maganda. Dahil sabi ng poon nila, dati yung poon nyo, di ba? Si Presidente, adik yun na lang hanggang kayang unawain. Wala nang karugtong yung basta adik ang Pangulo, tapos na yon. At si Speaker Tambaluslos, tapos na yun. Ganon sila mag-isip. Basta tambaluslos, period. Ganon mag-isip yung mga tanga, mangmang at bobo kagaya ng mga, yung nagtanong sa'yo. Tuloy. Mas magiging capable at mas makakaserve ng napakaraming nangangailangan dahil ito naman talaga ang correct, ang mandato ninyo. Hindi alam yun. punot dulo ng agreement na ito. And at the end of the day, kahit manira man kayo, kahit magalit man kayo sa Tingog Party List, we will keep on working. Why? Trabaho lang yan? Trabaho lang yan. Huwag yung personally masyado. Ang hanapin nyo si Mary Grace Piatos, may 1 milyon pa kayo. Diba? Hanapin nyo si Mary Grace Piatos, meron pa kayo 1 milyon. Oo, pabuya. Kaya lang mukhang wala na, kasi wala naman talaga. Hanapin nyo sa utak ni Sara. Kasi yung utak ni Sara naglumikha ng Mary Grace Piatos. Oo, Kokoy Villamin at marami pang iba. Diba? Tuloy. Walang personalan at walang pamumulitika. Paano naman kami mamumulitika? We already won. And we are going to continue winning because Correct, nanalo na sila eh. Ano pang kailangan pamumulitika? Ang mga namumulitika, tandaan nyo ha, kayo mga DDS, ang namumulitika ngayon ay yung gustong umagaw ng posisyon. Sila lang ang namumulitika ngayon. Yung mga nanalo, mga nakaupo, wala na. Wala na yan. Oo, panalo na eh. Ano pang gagawin nilang pamumulitika? Tandaan nyo ulit. Ang namumulitika pagtapos ng eleksyon ay yung gustong mang-agaw ng posisyon. Tanim nyo sa kukote nyo yan na maliit. Tuloy. alam naman ng totoong mga Pilipino na natutulungan namin araw-araw the kind of work that we do and the kind of help that we give. So, again, tanong mo, nasagot ko na ha. Sana may natutunan ka. Kung wala, di we're not adjusting for you. We'll just keep on. Correct. Hindi, ako mag-a-adjust ako sa mga DDS. Mahal ko to eh. Inuunawa ako kamangmangan, kabobohan at katangahan ng mga DDS eh. Kaya, Jam, habaan mo pa yung pasensya. Payo ko lang.
At sa mga DDS na mga nandiyan dyan, huwag niyong kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Okay? At sa mga mga team replay, sa mga masugid kong tagapakinig, maraming salamat po. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.